Dito muna tayo sa batang prospect na mas malaki pa kay Wembanyama. Hinihintay na rin naman ng NBA ang pagpasok ng isang kakaibang batang sentro na si Olivia Rocks na meron nga pong taas ng 7'9" sa kanyang edad na 18 years old at expected tataas pa ito. Sa ngayon nga ay siya na ang pinakamataas at may hawak na world record sa pagiging pinakamataas na teenager sa buong mundo. Tinalo pa nga po niya ang ilang mga pinakamataas na player kagaya ni Yao Ming, Shaquille O'Neal at Victor Wembanyama. Ayon nga po sa lumabas na balita, isa nga itong ganap na freshman sa Florida. Siya na nga ngayon ang pinakamataas na college athlete sa history at inaasahan papasok nga po siyang sa NBA sa 2025 draft class. Ito ay kung ayaw niya nang manatili pa sa college. Ang problema lang nga dito ay mabagal nga itong kumilos at medyo mahina pa ang kanyang fundamentals, kaya suggest nga ng mga analyst kailangan pa nitong manatili ng ilang taon sa college basketball. Katulad nga ng napag-usapan natin mga tropa, hindi pa rin nga huli ang lahat para kina LeBron James at Stephen Curry na magkasamang muli sa NBA sa mga susunod na taon kahit may ilang tutol dito. At mangyayari nga po iyan kung gugustuhin lamang either ni Stephen Curry or ni LeBron James. At sa kabutihang palad mga tropa ay mukhang ito rin naman nga talaga ang gustuhin ni Stephen Curry nang magpapahiwatig ito na plano nga po niya na makasama ulit sa LeBron James matapos niyang tanggalin sa bio ang kanyang social media account ang nakasulat na guard for the Warriors. Sinundan na rin na nga niya ito ng pag-post ng literato nilang tatlo ni na LeBron James at Kevin Durant kung saan tinagpa nga po niya dito si LeBron sabay sabi na same team winning team. Kaya dahil nga dyan ay umingay sa internet ang posibilidad na pagsasama nga nila ni LeBron sa isang team lalong-lalo na sa Los Angeles Lakers. May mga fans na rin naman nga ang nagsabi na ganyan na rin naman ang ginawa nun ni Klay Thompson bago siya umalis sa Golden State Warriors. Kaya ngayon nga na ginaya na ni Stephen Curry si Klay Thompson ay malaking na rin naman nga po ang chance na umalis na rin naman ito sa Warriors sa mga susunod na taon at lumipat sa Lakers para makasama si LeBron. Ang bagong coach ng Lakers na si JJ Redick ay agad naman naramdaman ang epekto ng kanyang mga ginagawang workout sa team ng Lakers. Ito ay isang magandang senyales para sa Lakers, ngunit kaya ba niyang ituwid ang mga pagkakamali ni Darvin Ham tulad ng kakulangan sa practice ayon sa kanilang dating player na si Patrick Beverley. Matatandaan na nagsabi si Patrick Beverley na humingi ito ng tawad sa kanya sa hindi pagsunod sa kanyang payo na mag-practice dapat palagi ang Lakers. Ngunit iba itong si JJ Redick, ang bagong coach ng Lakers, ay nagbibigay daw ng positibong impluensya sa mga insider at merong bagong sistema ng pagdevelop ng mga manlalaro na ipapatupad. Si Darvin Ham ay pinalitan na matapos hindi matuloy ang kanilang pagpasok sa Western Conference Finals noong 2023. Ayon kay Dan Wiki ng Los Angeles Times, ilang mga manlalaro ng Lakers ang agad na nakaramdam ng epekto ni JJ Redick sa simula ng training camp. Sabi niya ito ay isang natatanging pagsasanay at kahit na hindi pa kumpleto ang buong sistema, unti-unti niyang isinasalaysay na ito na ang bagong sistema mula ngayon. Idinagdag ni Wojcik na ang mga ginagawang workout ay binubuo ng mas maraming live basketball, 1-on-1 at 3-on-3. Noong nakaraang summer, ang focus ni Darvin Ham ay higit sa individual na hindi kompetitibong gawain. Kaya ngayon halata na ito ang isa sa mga bagay na babaguhin ni JJ Redick. Si JJ Redick ay kailangang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang magtagumpay para makaiwas sa mga pangbabash ng fans ng Lakers.